the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Brad Jeff, and Happy New Year. Happy New Year, Brad Ted. Good morning, Pastor. New Year na ba? Merry Christmas naman muna. Huwag kayo masyadong malito sa polka dots natin ngayon. But ang ganda ng shirt ni Pastor. Yes. Jesus is King. Amen. Alright. O ito na. Ready na kami, Pastor. Anong hatid mo sa aming magandang balita ngayong midweek Wednesday? Well, maraming nakikinig muna sa atin. Naka-tune in ang aming Tita Maribeth Abelio. Kasama po niya si Mirna, Lisa, Lenny. Thank you po for tuning in. Sweldo ngayon, Cha. Alam niyo po, naranasan niyo na po ba yung joke na yung sweldo dumaan lang? Alam niyo po yun, yung parang kulang talaga. Experience niyo na po ba yung kulang sa provision? Parang ang daming kailangan na bayaran. Minsan naman, iba sa inyo, kulang sa oras, ang daming responsibilidad. Yung iba kulang sa energy, pero ang daming umaasa sa atin, bawal magpahinga. Marami po naman sa atin, maraming pagkukulang sa relationship na, alam niyo yun, na dapat inuukol natin sa mga tao na sa paligid natin. Marami po tayong pangailangan, pero kakaunti ang resources. At since tema natin, mga miracles of Jesus, pag-usapan natin yung kanyang miracle of provision. Sa John chapter 6 po, napakaraming tao sumusunod kay Jesus. 5,000 raw pong lalaki, okay, kasi binibilang back then men, and then hindi pa binanggit ilan yung bata, ilan yung babae. So more or less, nasa 10,000 po yung sumusunod sa kanya para makinig. Nasa taas po sila ng kawalan sa bundok, and then paggabi na po at gutom na lahat. So paano mo papakainin ng 10,000 tao na wala ka naman mabibilang sa paligid kahit may pera ka? So nag-compute agad yung isang disipulo niya, si Philip, sabi kay Jesus, alam niyo po, kahit may kayong malaga ng pera, baka puro kurot lang ng tinapay ang pwedeng pakain dito sa dami nila. Parang sinasabi niya, Lord, hindi kaya ng budget. Hindi sapat yung resources. Imposible to pakainin. Alam niyo po, nakaka-relate ba kayo kay Philip? Dahil kapag may problema, nagko-compute agad tayo. Magkano kailangan? Magkano lang ang sweldo ko? Sino pwedeng lapitan? Yung online na mga utangan na yan, pangutang na tayo. Alam niyo po, walang masama magplano, pero nagkakamali tayo sa pagpaplano pag hindi kasama si Jesus sa equation. May maliit na bata po na nag-offer ng kanyang 5 maliit na tinapay at 2 isda. Okay? At sabi ng mga disipulo na naman, saan ba kakarating to? 5 tinapay, 2 isda, 10,000 yung gutom. Clearly, hindi sapat. Pero binigay ng bata kay Jesus. Buong puso niyang inoffer kay Jesus. At doon po nagsimula ang miracle. Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Alam niyo po, yung mirakulo hindi nangyari, okay, nung dumami yung tinapay. Hindi po. The miracle began when that little boy was willing to surrender kung ano yung meron siya. Alam niyo po, minsan hinihintay natin dumami bago tayo mag-surrender kay Lord. Minsan sinasabi natin, pag malaki na sweldo, saka ako magbigay sa Diyos. Lord, magsiserve ako pag marami na akong free time. Pero God often starts kung ano yung nasa kamay mo. Maliit na abilidad, maliit na pera, maliit na oras. Pero ang tanong, bino-offer mo ba yan kay Lord? Kanino mo siya pinagkakatiwala? Lastly po, pagkatapos mabusog ng lahat, may sobra pang 12 basket full ng bread at isda. Grabe, no? They began with not enough, but they ended with more than enough. Huwag nating maliitin ang kaunti mong hawak ngayon. Kapag isinuko mo to kay Jesus, doon nagsisimula mangyari ang mga mirakulo. Tanong, saang area ng buhay mo, nararamdaman mo na kulang ang resources? Pangalawa, ano yung maliit mong meron ka ngayon? Ano yung 5 loaves and 2 fish mo na maaari mong i-offer kay Lord? And are you willing to surrender it to Him wholeheartedly? Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Nabusog ang lahat. Tayo manalangin, Panginoon. Minsan, Lord, kinocompute na namin ang outcome. Talagang kulang, talagang wala, talagang kapos. At ikaw ay FYI lang. Lord, tulungan mo kami na sa iyo muna tumakbo. Ano man ang meron kami, maliit man to, i-offer namin sa iyo. Ibig sabihin, huwag kaming gagawa ng illegal, huwag kaming gagawa ng immoral. Ano man yung meron kami, basta gawin namin ang tama
righteous living, ika nga. At i-offer namin to sa iyo at mawi-witness namin ang mirakulo. Siguro, Lord, kaya nagkakawindang-windang ang buhay namin. Karamihan, Lord, sa amin ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa iyo, kaya nagiging ending, Lord, walang mirakulong na experience. Tulungan mo kami, Lord, sa mga taong lumalaban ng patas. Bigyan niyo sila, Lord, ng mirakulo nila ngayon. Sa mga nagpapagal na tama ang kanilang pamamaraan, tulungan niyo po sila na magkaroon ng more than enough. Salamat po sa iyong provision. In Jesus' name. In Jesus' Amen. name we pray. Amen. Praise God. Salamat, Brad, sa makabuluhan at napapanahong aral this morning. Thank you. Marami nag-aabang niya kay Brad Jeff, gaya ni Manong Toots, ayan, si Ninang Tina Monson Palma, si Ma'am Aida Chua, maging si Inang Esther Perez sa Hagonoy at ang kanilang buong pamilya. Praise God. Thank you po for listening and watching Brad Jeff araw-araw. Alright, Brad, so tomorrow is bisperas na ng Friday. Yan. Magkikita-kita tayo sa Biyernes. Kung meron pa spaghetti si Chacha, di paghandaan niya ako, advance ko nang ninotice. Sa Friday? O sige. Take off ka. Okay, madali tayong kausap. Nandito ka. Friday. Sure na yan. The spaghetti is on me. How about the barbecue partner? Partner mo. Oh, talaga naman. Oo. Sige. Webes pa lang, di na ako kakain, Cha. Magandaan sige. lang yan. O sige, Pwede para bang sa'yo, ano? sa Biyernes. Oo. Your Honor, pwede ba nating i-manifest yan? Manifest natin na dapat yung spaghetti may kasamang barbecue. Partner, papartneran mo ba ng barbecue ang spaghetti natin? Aba, wala tayong Ang dali kaproblema. talaga. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang dali mo kausap. Sayang, wala kaset. Wala akong matitikmang spaghetti at Wala siya sa barbecue. Friday. Sige. Sa susunod na lang. O Anyway, sige. Sa Biyernes, alright, mag-spaghetti sige. So, tayo. Brad, we'll catch you again tomorrow para sa ating panibagong aral sa The Daily Brad. Walang problema, Brad Ted at Chad. This is an honor on my end. Ako po'y natutuwa sa pagpapalitan every day. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.